would rather protect the interests of Romualdez over the Filipino people. They will invalidate Orly, invalidate invalidate Orly Gotesa's testimony because it exposes Romualdez corruption. Guys, Hi guys, this is Chris TVPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Kamusta? Kamusta po kayong lahat? Kamusta po? Today, ang pag-uusapan po natin is marami tayong pag-uusapan yung mga nagdaang issue ng bayan. No? Yung ang pagkaso ni Boying Rimulya sa mga sangkot sa flood control corruption. Tapos ang pahayag ni Kiko Barsaga sa kanyang FB post. Tapos ang usapang hearing sa Blue Ribbon Committee na si Lacson. Tapos ang pahayag ni Senator Chis Escudero, ang pahayag ni Senator Marcoleta, at marami tayong question sa pag-resign ni Saldico bilang congressman. Yan ang mga pag-uusapan natin guys, kaya don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-reach po natin yung 2,000. May magsasubscribe sa akin, 2, 3, tapos, unsubscribe naman. Hindi nila ako gusto. Hindi ko na alam ang ganun gagawin ko. Kung sa thumbnail ba or kailangan ba ako mag-clickbait. Ang tagal-tagal na ng 1,200 subscribers pero hindi pa nadadagdagan. Anyway, anyhow, kamusta po? Ang tagal-tagal ko pong hindi nagbablog about sa politics, panay upload lang po ako, panay nakaw lang na video sa mga ibang vloggers. Anyway, mag-umpisa na po tayo. Umpisa na po tayo sa ating ano ba to? Mababaw na opinyon tungkol sa mga nangyayari sa ating bayan. Sabi ni Kiko Barsaga, Senator Ping Lacson would rather protect the interests of Romualdez over the Filipino people. They will invalidate Orly, invalidate Orly Gotesa's testimony because it exposes Romualdez corruption. Guys, ang punto ko dito is, ang mababaw na opinion ko dito is, tama to si Representative Kiko Barsaga eh. 'Di ba? Ginagawa nilang, ipinapamukha nilang sinungaling si Orly Gotesa para hindi ma-question, hindi ma-imbestigahan or hindi ma-invite si Romualdez sa Senate hearing, 'di ba? Kasi binanggit niya. So, gagawa sila ng issue about kay Mr. Orly na hindi siya capable or hindi siya, ano ba tawag doon? Hindi siya credible para maging witness, kasi nga dahil doon sa pirma-pirmang dininay ng lawyer, 'di ba? Dininay ang pirma, hindi daw sa kanya 'yon. So, 'yun yung nakikita nilang butas para hindi ma-validate yung testimony ni Mr. Orly. Yan ang ano nila, ang style nila. Style ng mga gago. 'Di ba? Yan si Ping Lacson, yan yung mission niya eh. Si Soto tsaka si Ping Lacson, yan ang mission nila. Bakit sila pinanalo ng COMELEC
ibalik sa Senado kasi yan ang mission nila. Kasi pag natanggal nila si Chis Escudero as a president, mailagay dyan si Soto, wala na, hawak pa rin ng Romualdez Marcos ang Senado. Yan yung pinaka-mission ni Lacson tsaka ni Soto. Yan, kaya binalik sila sa Senado. Kasi, ang lakas-lakas ng PDP laban. Tapos, biglang lumusot si Lacson tsaka si Soto. Diba? Pero yan lang yung pinaka-mission nilang dalawa. Para hindi umusad si Romualdez, hindi ma-involve si Romualdez sa flood control corruption. Diba? May witness na. Siyempre, lulutuin nila yan si Orly para hindi siya credible na maging eyewitness. Diba? Ganun lang yun. Totoo. Si Kiko Barsaga, alam mo, sa totoo lang, pinalo ko to sa Facebook. Lahat ng mga post niya against kay Romualdez at kay Marcos. Etong batang to, although nakakatakot yung sitwasyon niya, pwede siyang ipategi ni Romualdez or ni Marcos, di ba? Kasi vulgar siya masyado, kahit na si Sandro Marcos, nakita niyo ba yung video niya before na inaano niya, ayan happy lang, di ba? Tapos tinanong niya, kamusta na yung kaso ng uncle mo? Di ba, umiwas si Marcos, tapos sinarangan siya ni Garin, di ba? Halatado talaga na ang administrasyon natin ngayon is sobra kademonyohan. Ganyan talaga yung mangyayari. Diba? Kaya mas pasalamat lang tayo na meron tayong Kiko Barsaga, Representative Kiko Barsaga, na masyadong bulgar sa Congress. Yan lang yan. Diba? Tapos eto pa. Etong post na to is galing to sa friend ko, si Maria Luz Bajadi Dress. Correct me if I'm wrong, I don't know how to pronounce your last name. Ang ano niya dito is galing to sa balita, Facebook balita, no? Listahan ng kinakasuhan ng DOJ. Listahan ng 21 individual na inirekomenda kasuhan ng NBI. Galing to sa NBI, pero kasali sa ang DOJ sa mga neto yung nagrekomenda, ganyan, NBI. Congressman Elizalde Saldico, Senator Francis Joseph Chis Escudero. Patay tayo dyan. Senator Emmanuel Joel Jose Villanueva, Senator Jingo Estrada, alias Beng Ramos. Sino ba yung mga yan? Alias Mina. Undersecretary Mary. Eto si Kajayon. Mitch. Mr. Maynard Ngo. Former Senator Ramon Bautista. Naku po, si Bong Revilla kasama. At so on. Ang mapapansin nyo dito sa listahan na to, guys, is wala si Diskaya, wala si Remulla. Diba? Nabanggit na. Etong mga to, binanggit lang to ni Bryce. Binanggit lang to ni Bryce Tapos, nasa listahan sila ng kakasuhan. Pero yung binanggit ni Mr. Orly, tsaka ni Diskaya na si Remulla, binanggit nilang paulit-ulit, wala. Wala sa kakasuhan. Bakit? Kasi lahat takot kay Romualdez. Ganyan kalakas si Romualdez. Ganyan niya ginamit ang pera ng taong bayan. Sa pagtatapal sa mga pagmumuka ng mga nasa lipunan natin ngayon. Nasa gobyerno natin ngayon. Sino-sino yan? Siyempre, sino-sino pa ang hindi pwedeng magbanggit ng pangalan ni Remulla? Si Soto, si Lacson, diba? Tapos yung iba pang nandyan sa Senado. Tapos si Boying. Tapos na yung sa NBI. Yan ang tawag nga ng Senate 25 is
forbidden name. Nak ng puta. Name forbid. Hindi pwedeng banggitin. Pag binanggit, tsugi ka. Mananahimik ka. Pero tayo, babanggitin natin na mabanggitin. Martin Romualdez magnanakaw. Pasok! Tang-inang. Diba? Wala si Diskaya, wala si Romualdez, at ang unang-una si Saldico. Tang-ina to si Saldico, nag-resign na as a congressman. Hindi na to uuwi. Itutulad niya to yung sarili niya kay Lacson. Naalala niyo si Lacson, yung meron siyang kaso na murder, di ba? O, ganyan gagayahin ni Saldico. Hanggang makalimutan na ang kaso. Hanggang makalimutan na, tas babalik na siya, tas tatakbo na siya uli. Katulad kay Ping Lacson, di ba? O, ganyan na yan, ganyan na yan. Ganyan mangyayari. Kasi mahihirapan na silang pauwiin si Saldico. Di ba? Kasi nga, kung etong kasong to is uusad, pwede pa nilang sabay na nila si Harry Roque, joke. Diba? Ang dating neto is, mahihirapan na silang pauwiin si Saldico, hindi na nila mapipilit. Bakit kamo? Kasi wala na sa Congress eh. Nag-resign na siya eh. Ganyan kautak ang mga magnanakaw. Diba? Ganyan kautak ang mga magnanakaw. Sinasabi ko sa inyo. Wala nang mangyayari neto. Diba? Kumbaga, ayaw nilang imbestigahan si Romualdez kahit nasabi na, nakasangkot siya. Ayaw nilang ipatawag sa Senate, Blue Ribbon, hearing ipatawag, di ba? Sumasang-ayon naman si Senator Marcoleta, Jesus Escudero, tsaka yung iba pang minority, di ba? Bakit ayaw nila ipatawag? Para magkaalaman na, kasi ang taong bayan, naghahanap ng kasagutan dito sa flood control project na to na corruption, di ba? Tayong mga mamayan ang humihiling na ipatawag si Romualdez at imbestigahan. Hindi lang kakasuhan tong mga to. Sino tong mga to? Etong mga to, hindi naman kikilos kung walang basbas ni Romualdez. Si Romualdez di yan kikilos kung walang basbas ni Marcos tsaka ni Lisa, di ba? Ganun yun. Dapat ipatawag at para magkaalaman na, hindi yung pinagloloko tayo. Kasi kung hindi makakasuhan si Romualdez, hindi masasama sa pagkakasuhan ng NBI or rekomendasyon ng NBI, anong silbi niyan? 'Di ba? Si Romualdez ang tinuturo ng karamihan na witness, tapos hindi siya isasama, 'di ba? Ganun 'yun. Tangina. Nagkakalokohan, nagkakagaguhan na lang sa hearing na yan. Dapat to si Lacson, palitan talaga to eh, kasi walang silbi to eh. Hanggang imbestiga lang siya pero walang silbi to. Ngayon may picture pa sila ni Diskaya. Kaya, etong tanong, kaya ba si Diskaya wala sa rekomendasyon ng NBI na kakasuhan dahil may picture, may kinalaman si Lacson sa kanila? Ano yan? Tanong lang, tayo yung nagtatanong lang po tayo. Senator Lacson, kasama po ba kayo sa mga inabutan ni Diskaya? Kasama po ba kayo sa nakinabang sa pera ng mga Diskaya during yung election? Kasi may picture po kayo. Although sumagot na kayo na wala kayong kinalaman at hindi kayo binigyan ni Diskaya, bakit wala po sa mga kakasuhan ang mga Diskaya at si Romualdez? Diba? Yun dapat ang tanongin, ang sagutin nyo, Mr. Lacson. Kasi syempre, diba? Ayaw nyong protektahan si Diskaya, bakit hindi nyo kinasuhan? 'Di ba? May malalim pa na may malalim pa na kailangan ng investigasyon dito. Hindi lang to itong mga to satisfied na yung taong bayan. Nakita natin na kinakasuhan tong 21 individuals, pero wala si Diskaya, wala ang Romualdez. Kalokohan to guys. Kaya tong si Saldico, kakanta to, tignan nyo, kakanta to. Ang mga Marcos, Romualdez at iba pa, wala na. Patapon na yung buhay na itong mga to, patapon na yung karir nila sa politika dahil sa mga ginawa nilang mga kalokohan. Yun na yun. Diba? Anong sabi ni, na English na naman to. Babasahin na naman natin to. Sabi niya, yung statement ni Saldico, I did not mastermind. Sabi niya, I did not mastermind
O ibig sabihin, hindi siya ang nag-mastermind, hindi siya yung nagplano, nag-isip nito mga kalokohan na to. Isa siya, pero isa rin siya sa mga inuutusan. O may mastermind pa, 'di ba? May mastermind pa, hindi lang siya. 'Di ba? Tapos, ang sabi niya, idinawit niya si President Marcos. Dawit-dawit na to. Pinirmahan ni President Marcos ang GAA 2025. Totoo naman, di ba, nagkabuliraso nga sila diyan kasi may blanco-blanco. O, ibig sabihin, si Marcos talagang nagkakampay. Nagkampay ba? Nagbigay basbas sa mga to para maging magnakaw. Kasi nga, syempre, gawain na ng ama niya, Marcos Sr., di ba? Tapos, syempre, masihigitan niya yung tatay niya kasi yung history ng tatay niya, di ba? So, kailangan higitan niya yung tatay niya sa pagnanakaw. Di ba? Siya yung nagbigay ng basbas. Etong si Saldi ko, hindi naman kikilo siya kung walang basbas ni Romualdez ni si Marcos. Tapos ngayon, hindi pwedeng investigan si Romualdez, putang ina. Makalukuhan na itong mga itong buwakan ng inan itong mga ito eh. Mga magnanakaw talaga eh. Diba? Eto guys, meron tayong sad na na balita about sa nakakaawa mga kababayan natin. Nakakaawa yung mga kababayan natin. Sa Cebu City, sa Cebu City guys, may 6.9 magnitude earthquake. Diba? Karamihan, nag-strike yung earthquake sa Bogo City, Cebu. Tas maraming namatay guys. Maraming nasawi. Nakita nyo ba yung yung mga picture? Ang daming nasawi. Nakakaawa. Pero, si Vice Mayor my love Vice Mayor or Mayor Baste, acting Mayor Baste is magpapadala ng tulong sa Cebu City. Ang Davao City is magpapadala ng tulong. Sabi niya, yes, we will send help to Cebu. The city government is already coordinating with the Office of Civil Defense and PDRRMO Cebu, while ground assessment are ongoing. Davao City 911 USAR teams, along with our medical teams and worker, are now ready to be deployed. We are also preparing food items for the affected areas. Yan ang bilis kilos, 'di ba? Yan yung mga leader ng bansa natin na mabilis kumilos, hindi na ipapabukas-bukas pa. Yan dapat, 'di ba? Ganyan dapat ang serbisyong totoo. Yan dapat yung mga politiko na may puso, na iniisip ang tao, hindi ang pangsarili, 'di ba? Ganyan. Ang ina. Okay. Ano pa? Ano pang pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan magmarites tayo. Kasi wag muna tayo magmarites. Yung kay Tulfo naman, again, si Kiko Barsaga, si Represent Kiko Barsaga, meron na naman siyang, meron na naman siyang post. Ang sabi niya, konting issue lang, galit agad si Idol Tulfo. Pero yung anak niya, sa Congress, puro party-party lang. Wala siyang magawa. Totoo to guys. Nakita nyo ba yung pagbabatikos ni Ben Tulfo kay Raf-Raf? Sumputang Raf-Raf. Kay Raf-Raf, di ba? Grabe lumaklak ng champagne, no? Tapos magkano yung binayad niya? 42,000 guys. 42,000. Million na yun sa atin. Million.
Ganyan sila magwaldas. Nagpaliwanag siya, hindi daw sa taong bayan yung galing, hindi sa buwis ng taong bayan yung galing. Pero kahit na hindi sa taong bayan yun, ang buwis ng taong bayan ang ginastos niya, kawalang hiyaan pa rin yun. Kasi nagpapakita siya ng paano niya iwaldas ang milyones niya. Dapat maging sensitive siya sa kalagayan ng mga mahihirap na Pilipino sa Pilipinas. 'Di ba? Kung gusto niya pala yung lifestyle niya ganyan, party-party lang, putang ina, wag na siyang magpolitiko. 'Di ba? Wag na siyang magpolitiko. Kung gusto niya party-party at ilagay sa social media niya, mag-vloggers na lang siya, mag-content creator na lang siya na mag-inom-inom siya dyan kahit na magbayad pa siya ng milyones. At least, hindi siya politiko. Putang ina, politiko siya eh. Dapat maging sensitive ka sa kalagayan ng mga Pilipinong mahihirap. Hindi, di ba? Pwede ka nang magwaldas, pero hindi ganyan kalaki na talagang maka-question ka. Kahit na sabi mo hindi buwis siya ng pero yan ang iisipin ng taong bayan eh. Na ang buwis ng madlang people ang ginagamit mo, ang winawaldas mo. Kasi, congressman ka, representative ka ng ACT. Ano ba yan? ACT party list ba yun? Hindi ko alam. Kasi hindi ko naman binuta yung mga putang inang yan eh. Diba? Ganun dapat. Ito si Raffy Tulfo, dapat wala ka mag-anak, walang pamilya. Kung lumabag ka sa batas, sumunod ka. Diba? Ganun dapat yun. Dapat ituwid mo ang pagkakamali ng anak mo. Hindi yung magagalit-galitan ka pa. Putang ina. Senador ka na nga eh. Ewan ko ba, dapat si Ben Tulfo na lang dyan. Teka sa inyong dalawang inutil kayong Erwin Tulfo tsaka Raffy Tulfo. Di ba ano sabi ni Ben Tulfo? Raf, tang ina mo. Raf, sumunod ka kay Ben Tulfo para hindi nakakaya ang apelido nyo. Yun. Sablay itong yung isang Tulfo naman. Sometimes you have to bend the law. Law. Ang inang Erwin Tulfo yan. Tapos nagpaliwanag siya. Siya yung mambabatas, siya yung magbe-bend ng law. Ayan. Isang halimbawa, yung anak ni Raffy Tulfo. Binibend ang law. Nakakaya. Nakita nyo ba yung magbabody shaming tayo? Nakita nyo ba yung katawan niya napakalaki? Na nakakatakot na any moment pwede siyang atakin sa puso. Naglaklak pa siya ng champagne ng putang ina. Naglaklak pa siya ng champagne. Diba? Ay. Kaya alam nyo na next time, etong mga mayayaman na to, kasi itong guys, ang anak ni Raffy Tulfo, laki to sa yaman eh. Diba? Alam naman natin na ang Raffy Tulfo, ang laki ng ano niyan, isumbong mo kay Raffy Tulfo, ang laki ng kita niyan sa YouTube. Kaya etong mga anak nitong mga to, asawa, anak, lahat ng anak nito, laki to sa yaman, hindi na to naghihirap. Kaya hindi nila alam kung ano yung pakiramdam ng mga mahihirap na nagbabayad ng buwis. Kahit na sabihin nila na hindi ito galing sa buwis ng taong bayan, yan pa rin ang iisipin ng mga tao na yung kung anong winawaldas nila is galing sa kaban ng bayan. Yan. Kasi pinapasweldoan sila, tas ganyan yung mga pinapakita nila sa social media nila, di ba? Kung gaano sila magwaldas ng pera. Siyempre iisipin ng taong bayan yun na galing sa buwis yun, di ba? Ganyan, buti sana kung artista ka lang, tas magganyang walwal ka. Okay lang sa taong bayan yan. Babatikusin ka, pero hindi sasabihin na, sa taxpayer galing yan. Diba? Ganun yun. Dapat magtino. Alam mo, dapat, ang problema kasi sa gobyerno natin, napakaluwag nila sa mga ganito. Napakaluwag ng ng policy nila about sa ganitong bagay, sa mga kongresista natin, sa mga senador natin. Dapat to, kunyari, ang mga senador natin nasangkot sa mga skandal, nasangkot sa mga corruption, dapat to automatic. Ano na sila, tanggal na to sila, di ba?
Dapat to automatic investigation dapat kaagad to tapos ilalagay nila sa public hearing talaga. Ganyan dapat kas lang maluluwag sa atin eh. 'Di ba? Dapat nga pag ang kongresista pumasok sa pagiging politiko, kapag lumago na yung ano yan, lumalaki na yung mga kayamanan niya, mga bahay niya, dapat iniimbestigahan na yan eh. 'Di ba? Ibig sabihin, nag-aano yan, nagnanakaw na yan, dapat ganyan eh. Lahat dapat ng politiko, bago pumasok sa pagiging congressman, senador, konsehal, mayor, lahat, i-lifestyle check dapat yan. Dapat kapag mahirap sila at pumasok sila sa pagiging politiko at bigla silang yumaman, dapat yan, kino-question na dapat yan. Automatic dapat na kino-question, inimbestigahan. Ganyan dapat. Ang ina. Kaso napakaluwag natin, napakaluwag. Konting apology lang sa public apology lang. Kontento na kagad ang mga buwaka ng ina, 'di ba? Ganun dapat. Punta naman tayo sa pahayag ni Chis Escudero na binanggit si Romualdez dun sa statement niya, 'di ba? Statement niya sa Senado, talagang galit na. Kasi ito guys, yung mababaw na opinion ko naman about dito, kasi unfair naman kasi sa kanya. Binanggit lang siya ni Bryce Hernandez, ayan, kasangkot na siya, iimbestigahan na siya, 'di ba? Pero si Romualdez, na teka lang, one moment. Pero si Romualdez, nabanggit siya ni Orly, hindi man lang siya sinama sa list na kakasuhan or hindi man lang siya maimbestigahan, hindi man lang siya na-invite. Siyempre unfair yun kay Chis Escudero, di ba? Ganun yun. Kaya dapat talaga imbestigahan din si Romualdez para hindi unfair kay Chis Escudero, tsaka kay Jinggoy, tsaka kay sino pa ba yung sinangkot? Jinggoy, kay Villanueva. Dapat lahat ng binanggit dapat imbestigahan at ikasuhan. Ang inang yan. Sabi-sabi lang tapos 'di ba? Yung kay Romualdez, putang ina, hindi siya pwedeng kasuhan, hindi siya pwedeng imbestigahan, hindi pwedeng mabanggit ang pangalan. Ang ina si Lucifer ang puta. Uy, nako. Okay, ito yung pinakamasayang natin guys. Ito yung surprise na yung awayan sa dahig. Okay? Nag-comment kasi ko. Sabi nung isang nag-comment dun sa video, dun sa isang content creator na nag-comment ako. Ang sabi niya, wag daw ako apil-apil. Ano ba yung apil-apil? Apil-apil, wala kalabot. Yan. Wag daw ako mag-epal-epal. Wag daw ako epal ba yung apil? Or basta yun, wala daw akong alam. Hindi ko na kailangan, ito yung mababang opinion ko, hindi ko na kailangan pumunta sa dahig para hindi malaman kung ano yung mga pinaggagawa nilang away-away dyan. Eto, second time na. Eto mga buwakan ng inang mga taga nasa dahig. May dumarating dyan na otorista. Nagagalit sila pag mga content creator yung pumupunta dyan. Mga vloggers na pumupunta dyan. Galit sila. Kasi nasasapawan sila. Yun lang yun. Nasasapawan yung mga beauty nila. Ayaw nilang nasasapawan. Eto kasi si Tio Moreno pumunta, tsaka sino ba to? Si Alvin ba? Hindi ko alam yung isa pa. Pumunta sa dahig, tapos namigay ng mga souvenirs, hat, t-shirts, books, marami pang iba, mugs, payong. Ang dami pa nilang pinamigay. Tapos itong baklan to, ang yabang, ubod ng yabang tong baklan to. Bakit kamo? Ang ina, pinapauwi niya lahat ng mga turista. Turista lang, kahit dito kami residents. Sabi ng ibang mga tao doon, residents, ang yayabang. Guys, ito ang payo ko sa inyo, no. Kahit na saang bansa kayo, citizen kayo ng bansang yan, kahit na residents pa kayo ng bansang yan,
excuse me, Pilipino pa rin kayo, di ba? Yung mga foreigner na lokal dyan, pag may ginawa kayong kagaguhan, hindi kayo kakampihan ng mga yan. Hindi kayo kakampihan. Papauwiin kayo sa bansa natin at magiging Pilipino kayo uli. Di ba? Kasi guys, huwag tayong maging mayabang. Huwag tayong maging mayabang. Ilang araw lang naman sila dyan. O sabi natin 2 weeks yung mag-stay nila dyan. Hayaan nyo na silang mag-stay dyan. Kasi ang pinunta nila dyan is to support si PRRD. To support PRRD at makita kung saan ba siya kinulong. 'Di ba? Yun yung purpose nila dyan. Makibagay sa inyo, ipakita ang support kay FPRRD, 'di ba? Para malaman ni PRRD yung mga taga Davao, yung mga supporters niya sa Pilipinas, dumadayo dyan. Pero anong ginagawa ng mga taga Dahig, mga inugat na dyan sa Duterte Street, mga inugat na, parang sila, kiniklaim nila na sila na yung may-ari ng lugar na yan. Diba? Hindi dapat ganun. Ngayon, ang sinasabi niya itong baklang to, sabi niya, ay itigil niyo yung pagbabatikos kay Harry Roque. Tigilan niyo yung pagbubulid sa ganyan-ganyan. Ganun din naman ang ginagawa nila 'di ba? Ganun din naman ang ginagawa nila. Nambubulid din naman sila. Pag live ni Maharlika sa YouTube, anong ginagawa nila? 'Di ba nambubulid din sila ng kapwa content creator nila, kapwa vloggers nila? 'Di ba nambubulid din sila? Kaya huwag niyong sasabihin, huwag mo niyong diktahan yung mga ibang vloggers na itigilan na yung pambubuli kay itigilan yung ganyan-ganyan. Unang-una, si Harry Roque is public figure na. Ayun ang sabi ni Tio, 'di ba? Totoo naman. Hindi mo na maiiwasan na lahat kakampi sa kanya. Lahat oo sa mga sinasabi niya. Hindi pwedeng ganoon. Lahat ng sasabihin nyo kailangan ididikta para lang sumang-ayon kay Harry Roque. Ako hindi ako sang-ayon kay Harry Roque. Hindi ako pabor sa mga pinagsasabi niya. Kasi parang pamanggulo siya dyan sa dahig. Parang sinisira niya, nagiging contradict yung sinasabi niya tsaka sinasabi ng attorney ni PRRD. Sa tingin nyo, makakatulong ba yung kay PRRD? Diba? Hindi. Diba? Dapat si Harry Roque tumigil na. Kung gusto niya maging YouTuber, content creator, wag niyang gawin content si PRRD at kung anong nangyayari sa kaso ni PRRD. Yun lang yun. Diba? Mag-content siya ng everyday life niya. Katulad ng, eto, tumain na ako. Eto, naligo na ako, nagtoothbrush na ako. Eto, nagluluto ako ng almusal ko. Eto, papunta ako ng ganito, etc. etc. Ganun ang gawin yung content creator. Ito, dadalawin ko si baklang to. Ito, ganyan. Yun ang gawin niya, hindi yung kaso ni PRRD. Kasi may sariling attorney si PRRD na nagiging contradict yung sinasabi ni Attorney Kaufman dahil sa pahayag ni Harry Roque. Tapos ano pa yung nangyari? Yung pahayag ni BP Sara about sa kaso ni PRRD, nagiging contradict kasi iba din yung sinasabi ni Harry Roque. 'Di ba? Kaya nadi-divide ang mga DDS kasi nga gawa ng si Attorney Harry Roque ang nadi-divide gawa ng kay Mother Canor, 'di ba? Kay Mother Canor, yung mga ganyan, nadi-divide. Dati wala namang ganyan eh. Diba, pinapanood ko yung dahig before, pinapanood ko yung sila dyan, pinapanood ko, tuwang-tuwa nga ako kasi updated tayo sa nangyayari kay PRRD. Ngayon, anong nangyayari? Updated tayo sa mga away-away ng mga buwaka ng inang mga yan. Diba, doon tayo nagiging updated sa mga away nila. Paano? Nagtatakasan ng ihi. Diba? Nagtatakasan ng ihi. Ayaw pa lamang. Porque sikat yung mga pupuntang vloggers dyan, natatabunan sila. Ay ba? May ere na kagad sila. Ay, nako. Sinasabi ko sa inyo,
Kung ganyan ganyan pag ano nyo, yung ang way ng pagsuporta nyo kay PRRD, just forget it. Huwag nyo na suportahan si PRRD. Huwag na kayong pumunta dyan sa dahig kung ganyang klaseng pag-support nyo ang ginagawa nyo kay PRRD. Kasi si PRRD ayaw niyan eh. Ayaw niya nga ng away, ayaw niya nga ng kasuhan eh, di ba? Ayaw niya. Hinahayaan niya nga yung mga bumabatikos sa kanya eh. Oh, tapos kayo pipigilan niyo yung mga bumabatikos sa inyo. Di ba? YouTuber kayo, content creator kayo, dapat handa kayo sa mga bashing. Ganyan, tignan mo ko, handa ako. Wala naman basher. 'Di ba? Ganun dapat. Kung aanin niyo yung ganyan yung way yung pag-support kay PRD, nakakaya kayo kasi ang mga pinklawan tsaka dilawan, pinagtatawanan tayo. Kita mo nga yung mga dilawan tsaka pinklawan, unite sila. Diba, iisa yung mga sinasabi nila. Yung mga paninira kay BP Sara, iisa. Yung paninira kay PRRD, iisa. Iisang layunin sila. Pero ang mga DDS, putang ina, watak-watak. May kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang desisyon, may kanya-kanyang... Hindi nag-unite. Okay, nag-inang yan. Ay, nako, mga to, ano kasi, mga epal-epal kasi to. Mga epal-epal kasi yung mga DDS na iba eh. Meron pa kayo sinasabing organic. Tangina, may solid, may organic. Ano pa? Original. Original DDS. Organic, solid. Tangina. Mantakin mo yung mga dilawan. Dalawa lang pangalan. Pinklawan tsaka dilawan. Yung sa Marcos, isa lang. Loyalista. Ang DDS, ang dami. Solid DDS. Organic DDS, ano pa? Original DDS. Ako, solo DDS. Tangina yun sa akin, solo DDS. O, lahat ng mag-subscribe sa akin, puro tayo solo DDS.